Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin, Papa Bits. Yan for today's video guys. Nakalis na po yung mga estudyante. Tayo naman po is magkakape. Ayoko sanang bumangon or kumilos. May klase naman yung mga bata. Siyempre ayusan sila. Pero yung nagasikaso, yung mga papa, nagbihis. Tapos ayun, tinalian ko ng buhok sila Chrislyn at Sia. Si Chrislyn nandito pa kasi alas 9 pa yung practice niya. So inatid lang muna si Sia. Tapos iniisip ko kung ano pong gagawin ko ngayon. Kasi pag hindi tayo kumilos naman is tatambak. Ayan. Di pa tayo na kapag umpisang maglinis. Tinitingnan ko lang muna kung saan po ako mag-uumpisa. Kasi meron pa ako ngayong lalakarin. Pupunta sana ako ng pumili. Tapos magpapa-check up sana. Pero parang kaya naman. Ano lang po ito. Pamamaos. Hindi naman siguro madadala lang ito sa kalamansi. Sa ano lang to, sa lamig lang po ito guys. Hindi naman po ako inuubo na inuubo. Basta bigla lang po tayong namaos. Pero parang sa tinagal-tagalan, nagkakaroon na po ako ng sipon. Siguro natutunaw na po yung nandito sa lalamunan natin. Pero pag madaling araw, lalo na pag madaling araw kasi malamig na yung panahon, ayan, minsan inuubo tayo. Pero yung ubo na hindi as in ubo na, palaging inuubo-ubo ka talaga na. Katulad nung kay Papa Bits na yung ubo niya is matigas. Ako talaga nawalan lang pa ako ng busis bigla. Pagkatapos po ng Bagyo Ada. Kasi palagi tayong naglalaba araw-araw. So kahapon lang ako hindi naglaba. Yan tiningnan ko. Tambak na naman. Bigla po tayong naulanan. Kasi bigla naman yung ulan. Tulad nito, maganda yung panahon, mainit. Pero pagka maya-maya, pagkatapos natin maglaba, kung maglalaba tayo, pagkatapos maglaba, ngahangir, tas ayun, biglang uulan. Diyan po yung po nangyayari. Naabutan tayo ng ulan. Akala ko kasi hindi tayo tatablan. Ayun. Sabi pa nga, Mirisi. At saka sila Papa Bits at Paul, nandun pupunta ng Compostela. Kasi kukunin yung gamit ni Papa Bits doon, yung welding. Kasi umpisan po nilang ayusin yung motor ni Mighty Mang. Kay Papa Bits na lang pinaayos ni Mighty Mang. Timing naman, meron siyang makakatulong dito na magayos. Excuse me po. Yan, pag bagong gising tayo, nawawala yung boses ko. May klase. Parang muluwag yung natin, lalamunan na ng mainit.
May salabat naman po dito. Yan, salabat kay Papa Bitsi. Ito po yung tinitimpla ni Papa Bits, salabat. Kaya lang hindi ko naman gusto yung magsalabat ako. Parang hindi po ako kontento. Gusto ko kape. Kahit hindi po ako kumain, basta may kape, okay na. Busog na po ako nun. Marami na po akong nagagawa. Nandito sila, Boss Tipin at saka si Mariel. May dala pong tuba si Tipin kasi dumating si Kayla kahapon. May dala po siyang tuba. So, nagdala si Boss Tipin ng lating galon ng tuba. Timing naman, nag-ihaw po kami ng bangus. Bali dalawa. Diba kagabi dalawa. Tinabi yung isa. Yun po yung ginawa nilang pulutan. So, walang naano si Mariel kasi pag dating niya dito, nakahiga lang ako. Yung ginawa na lang ni Mariel, nakihiga na lang din po siya. Doon siya sa kwarto ni Ronald. Doon sila ng mga bata. Naghintay siya hanggang sa matapos silang mag-inom. Kasi ako, nahiga lang po ako kagabi dahil yung likod ko nananakit din. Tapos as in, kagabi nga, hindi ako nakatulog. Masakit yung likod ko na hindi ko mawari na masakit. Siguro ito pa yung cause na namamaos tayo dahil nga sa lamig. Tapos naalala ko po, mayroon pong binigay si Ate Sonia sa atin na gamot, sakit daw sa mga kasukasuhan. Tapos meron po siyang binigay din sa akin na gamot na medisina na kung halimbawa hindi ka makatulog or mahirap kang makatulog, uminom ka lang isa. Trinay ko kagabi. So yun, hindi ko namalayan na nakatulog ako. Tapos pagkagising ko ngayong mga alas 5, yun, bumangon. Tapos parang nawala yung sakit ng likod natin. Tapos yun na, bumangon ako. Tapos nagsaing sa rice cooker. Tapos balik ako paghiga. Tapos parang naidlip po tayo. Nagulat ako na dumungaw si Christian sa atin. Sabi niya, may klase ba sila? Parang nagulat pa ako. Tapos tinignan ko yung cellphone ko kung merong chat ng mga teacher na may klase. Wala naman. Sabi ko, sige, papasukin nyo na lang yan kasi kung wala, mauuwi naman sila. So yun. Kasi yun, nandito na si Christian. Tinanong ko kung may klase. Sabi niya, meron naman. Siguro napapagod na po yung mga teacher kasasagot sa mga parents kasi yun po yung mababasa niya sa group chat namin. Tatanong mga parents, may klase ba ngayon, ma'am? Magkaklase na ba kayo ngayon? Pareho lang po yung Tapos yung iba naman na parents sasabihin, ma'am, hindi mo na papasok si Pula na ngayon, bukas na. Kaya parang na din yung teacher mag-reply. Ganun na lang palagi yung mga message niya na nababasa o natatanggap. Pagkatapos kong magkape guys, magsasagregate pa ako ng mga labahan ko. Tapos magbababad lang muna, mamaya na ko maglalaba mga bandahapon. Magbababad lang muna tayo. Tapos pagkuha ko ng kape doon sa sa istante, lagayan ng mga groceries namin, nakita ko may dalawang balot ng popcorn, mais. Siguro dala nila Mariel. Hindi naluto kasi hindi naman po ako kumilos. Kasi nahigang alam po ako. Tapos naghintay din na matapos sila mag-inom. Yung inom naman nila na matagal kasi nabibisi po silang maglaro, nag-i-ML. Si Papa Bits lang hindi naglalaro. Yun.
Ang tagal po yung ano nila, kalating galon na tuba. Tapos, pagkaubos, dagdag dalawang bote ng Redors food washing. Yun, parang alas 11 na po sila natapos. Tapos, inano na lang pa ako ni Mariel, kinalabit nang pauwi na po sila. Tapos ayun, tiningnan ko, goy, puro lalaki talaga yung yung kasama ko dito. Makalat yung lamesa, yung misa makalat, yung lababo makalat. Hindi na lang po tayo nag-iimik. Yung mga hinugasan nandiyan pa sa planggana na pag ako yung kumikilos din sa lababo, nakikita naman po nila kung paano po ako maglinis. Walang nakakasunod, guys. Kaya, trabahuin na lang natin. Yun pa yung iniisip ko ngayon. Ayan. Parang nahihilo ako sa sa pagpupursiging magsalita. Parang umakyat sa ulo. Parang nahihilo tayo. Ako kasi guys, bumababa na po yung revenue natin na hindi po tayo nakakapag-upload or nakakapag-vlog. Kaya yan, hanap buhay tayo guys, hanap buhay. Wala tayong sasahurin. Pag isinunod lang po natin yung nararamdaman natin, yung sakit. Yun, gusto kong pagpunta doon kay Jing, hindi ko magawa. Mas lalo po tayong na busy. Pero bawas-bawasan naman yung natin. Yung gawain, nabibisi pa rin, pero parang nabawasan naman yung gawain natin. Busy pa rin. Kasi yun nga, sabihin ko lang nabawasan dahil hindi na ako nakakapunta ng eskwelahan. Yun lang po yung nabawas sa atin. So, dito lang talaga tayo sa bahay. Kaya yung ginagawa ko, linis ng linis. Tulad dito, malinis na sa likod. Kasi maraming sabit-sabit dito. Malinis na kasi. Yan, ko. Nagregate. Yung mga tools ni Paul, linagay niya sa silong. Tapos ito, mga box ko yan. Tatlong box na po yung damit ko. Nakapatong. Yan. Tapos yung isa kay Pinsoy, yung isa sa papa niya, sa daddy niya. Buti naman po pag umulan dito, hindi pumapasok yung yung ulan. Kasi yan, tinurtinahan ko. Tatawa nga kasi ako kasi yung kurtina po na yan, itatapon na sana ni Chandria o nilalaro-laruan nila Sia tas ni Joaquin. Ginagawa nilang costume, tas ibinigay po kay Sia. Tapos inuwi dito, sabi niya, Mama Dax, binigay daw ko nun ni Ate Chandria sa kanya. Tiningnan ko. Sabi ko, okay pa naman to. Sabi ko kay Sia, tabi mo yan, huwag mong laro-laruan para hindi magkadumi pa. Laban natin. Meron pa akong paggagamitan dyan. So, ayan. Natin dyan, kabit. Pinagtatawanan talaga ko ni Madam Rose kasi siya pong nagkaganito una. Pagkatapos ng New Year talaga, nawalan din ng boses si Madam. Ngayon naman, galing na siya, tapos ako naman yung sumunod.
Si Sansan nga, kasi chinat ako ni Mama Walin, sabi ni papacheck up kasi sumasakit daw yung ulo niya tapos inuubo. So ngayon parang wala naman, hindi na nagreklamo. Kahapon ano naman nila, sinulog. Naka-attend naman po siya. Parang sa tingin ko okay naman po siya ngayon. Wala, hindi po siya hindi po siya nakapa-check up. Tas paano din po siya kahapon, kagabi nagpa-plus din po siya kay Chrislyn sa mga paa. Yung ginamit po na pang-plus yung bigay din sa akin ni Ate Sonia. Yun po yung pamana ni Ate Sonia nung magkaiwalay po kami sa bakasyon namin. Yan po yung binigay po niya sa kanya. Sabi niya, Mama Dax, sa'yo na yan kasi alam kong kahit bata ka tingnan pero marami ka ng sakit na nararamdaman. Lalong-lalo na po yung likod mo. Sabi ko nga, oo, salamat. Tapos yung trinay ko po yung binigay niyang gamot. Epektibo naman. Sabi niya, hindi yan araw-araw. Pag na may nararamdaman ka lang. Hindi yan araw-araw iniinom. Kung kinakailangan uminom, yun lang po yung pag-inom. So yun naalala ko kagabi, masakit yung likod ko. Parang mahirap ako makatulog. So yun, ano na ko, mga alas 11 siguro ako uminom nun. Alas 11 ng gabi. Tapos yun, hindi ko nga namalayan, nakatulog pa ako. Pag gising ko, alas 5 na. Alas 5 na po ng umaga. Hindi ko na namalayan po yung alarm ng cellphone ko. Tapos ayun, parang magaan yung katawan. Wala nang nararamdamang sakit. Baka mamaya naman to. Kasi pag malamig talaga yung malamig yung panahon. Maatake. Mag-umpisa na po tayong mag-routine kasi lumalakad yung oras. Alas 9:20 na po. Alas 9:20. Makalat pa kami talaga as in. Tingnan nyo. Yung mga upuan. Nakaano pa dyan. Napakabalandra pa yung mga upuan. Tapos tingnan nyo yung namin loob. Yan. Makalat pa guys. As in makalat pa. Marami pa tayong gagawin. Kalat pa yung misa natin. Yung dito sa lababo. Ito lababo, kakalat. Yan, may pa sila dito. Sobrang inihaw kagabi, hindi pala naubos. Kasi busy sila sa kay email. Tapos nagluto na itlog si Christian at Paul. Ulam ng mga balis. Ulam ni Sia, pinsoy. Kalat pa talaga. Umpisahan na po natin. Umpisang maglinis. Tapos pagkatapos nito, maglinis dito, maliligo muna tayo. Kasi mayroon pa ako lakad. Dapat sana maaga pa. Kaso lang, tamad tayo kaninang bumangon. Or kumilos. Marami namang kanin, may bahaw pa. Kasi ito wala nang laman, hindi nahugasan. Yung linutuan ng sinigang baboy. Yun pong ulam kagabi.
Tapos naabutan pa ni Maril. Nakaulam pa po siya kasi nagbaon ng kanin si Maril. Dito siya kumain. Kasi nang mamerkado po ako kahapon, nandito si Boss Tipin. Alam ni Boss Tipin kung ano po yung ulam namin. Tapos sabi niya, kayo mag-iihaw? Nagsusugba kayo ng bangus. Meron po kuno siyang tuba doon. Babalik daw siya. Kaya ayun, bumalik kasama na si Maril. Tapos wala naman nakabanding si Maril kasi yun nga. Meron po tayong dinadala-dalang nararamdaman. Kaya yun, pagkuha ko kanina ng kape kita ko itong yan, popcorn. Dapat lulutuin sana ito kagabi. Siguro. Hindi naman nagsabi si Maril. Yung dalawa. Hindi naman sinabi na meron siyang dalang popcorn. Sana, yung sinabi niya, babangon naman po ako para magluto. Kasi, meron pa naman dito natirang cheese. Sa kanya din po ito kasi nung unang magpunta sila dito ni Boss Tipin, mayroon siyang dalang ganito daw. Ganito din, niluto ko. Sobra po ito ng ate niya kasi hindi pa nakatrabaho yung ate niya sa Mitsumi. Nagpa-popcorn po. Tinda ng ate niya. Kaya ayun, swerte naman nakatrabaho sa Mitsumi yung ate niya. Tapos yung pamangkin niya, yung bibi ni ate niya, nung New Year, nandito naman yung mama niya pag uwi pinadala. Kasi magtratrabaho nga. Yung mga ganito dapat, tinugasan, nilalagay dito sa lalagyan kung nakatulo na. Hindi yung pinagpapatung-patungan lang hanggang sa napupuno. Ang kakandahulog, nababasag. Hindi talaga nakakasunod. Hindi nila nasusunod yung kilos ko. Yan, ganyan po yung nangyayari pag hindi kayo kumikilos dito sa bahay. Naglilinis sila pero makalat pa rin. Paghuhugas, makalat pa rin. Hindi pa naubos yung kape natin. Ito ilalagay natin sa maliit na lagayan. Kunti lang naman. Hindi pa inubos. Yan. Yan na lang po.
chlorine. Para yung mga langaw hindi makadapo. Ayan. Dinuluwag na. Dalawa yung trapo ko ha. Baka sabihin nyo na yung pinunas ko sa sahig, yung punas sa misa. Hindi. Kasi ito yung isa, inaano ko yan dito sa likod ng gas. Kasi pag naghugas, halimbawa si Chrislyn nahugas, paano lang sa tubig. Yung tumatalsik na tubig dito, pupunta dito sa likod. Diyan sa may stante. Doon napupundok. Naiipon pala. Kaya may palaging nasa likod ng gas stove. Panangga po sa dumadaloy na tubig. Minsan hindi rin yan nasusunod. Maraming bisis po ako na huwag tatanggalin yung basahan dyan sa likod ng gas stove kasi pansanggayan sa dumadaloy na tubig. So, ayan, kakadkarin natin sa foil yung balat ng isda. Kasi, papakain tayo ng aso. Papakainin natin yung mga alaga natin. Yan. Kasi hindi mag-arte yan. Hindi yan kumakain kung walang naamoy na lansa. Hindi mamula yung nabili kong dishwashing. Kakaano. So, ayan si Christian. Pabalik na. Galing pag hatid kay Chrislyn. Hindi talaga mabula. Naku. Malapot naman siya, malapot. Pero hindi po mabula. Piki. Binili ko ito kahapon, binili.
Pusin na nga natin. So, ayan, ganun lang kadali po. Natapos na tayong maglinis. Naglinis na po tayo dito, guys. Ayan. Tsaka tapos na din po tayo dito sa loob. Ayan. Tingnan nyo. Okay na. Wala nang kalat. Tapos, napakain po natin yung mga aso. So, yun, yung dalawa. Pinagay ko doon. Pinaliguan ko muna. Tapos, pinakain. Paggabi, nandito yan sila dito, banda dito. Dito inilalagay. Dito. Tapos, pag ganitong araw, dinadala natin doon sa sa kagitna-gitnaan. Yan. Tapos sa Shaira yan. Tapos na din po ko yan kumain. Yun, maliligo na po tayo. Malapit na mag alas 10, guys. Madali lang po yung oras. Yung tingnan nyo, yan. Lumapit si Shaira. Linapitan po niya. Iinaaway naman niya kasi pag katatapos pagpapakain sa kanila, dumididi sa kanya. Inaaway niya, kinakagat yung anak niya. So kaya ayan, kinulong natin. At ayan, guys, nandito tayo sa eskina. Papauwi na po tayo. Galing na po ako ng RHU. Ito kasi nagpunta po ako ng munisipyo kasi nagpa-transfer po ako ng restro. Dahil marami naman po tayong tatanggap dito na mga blessings. So, nagpaano na po tayo, nagpa-transfer yan. Pag alis ko kanina, run out. So, timing nandito si Christian, makasakay na po ako. Timing. Kain po tayo, kain. Ayan, itlog po. Yung ulam natin. Ayan, winawashingan na po nila yung motor ni May Timang kasi umpisa na po nilang ayusin. Pinaliliguan. Naliliguan yung motor ni May Timang. Inilipat ko naman yung dalawa dito kasi mainit na doon, banda mainit. Kukumpunihin na yung motor ni May Timang at natamad na tayong maglaba. Bukas na lang yung gagawin natin is ligpitin na lang muna natin itong mga nilabhan ko kasi as in mga tuyo na po ito. Pitin na lang natin.
Bukas na lang po tayong umaga maglaba. Kasi mainit na po yung panahon. Umiinit, kumukulimlim. Baka naman madali po tayo. So yun nga, nakapagpa-check up po tayo. Nabigyan po tayo ng libreng gamot. 3 piraso. Pangpaos. Tsaka vitamin, binigyan po tayo. Kada araw, 1 kapsul. Bali, 3 kapsul po yung yung gamot natin. Mga tuyong-tuyo na po ito. Kinakailangan na natin kunin at tukiin. Para bukas, panibago na naman. Yun nga, sabi ng doktor kanina sa akin, huwag daw ako magsalita na magsalita. Nag-ipahinga ko daw kuno. Kasi, yan, mahirap daw kuno magsalita yung paos. Masakit sa dibdib. Tsaka, masakit sa ulo. Totoo nga. Tapos, pinapainom ako ng 2 litro ng tubig sa isang araw. Agoy. 1 baso lang po yung kaya natin inumin na tubig. Sabi ko sa doktor, kape ang mas marami. Huwag ka na daw muna kunong magkape. Hapon na guys, punta kami ni Papa Bits ng merkado. Bibili ng ulam. So yan. Yung motor ni Paul yung nagagawa naming service kasi yung motor ni Papa Bits gumarahi. Nag-aberya. Hindi po umaandar. Tapos yung kay maitim ang motor ay naayos nila. Yan, paksiw tayo guys. Paksiw. Tapos pagpriplito ng tulingan. Pangin tayo guys. Pangin. Kasi pinapagpawisan pa ako pag nagsasalita. Kasi ako po yung nagluto dahil naliligo pa si Ronald. Tapos naglalaro pa sila Christian at Paul ng ML. So, inumpisan natin magluto. Timing naman na yan. Tapos na si Ronald. Siya na po yung magtatapos. So, yan guys. Thank you for watching. Papahinga muna ako. Kasi, iinom pa tayo ng gamot natin. Nihingal talaga ako pag nagsasalita. Sabi nga ng doktor kanina, relax ka lang muna, huwag ka muna magsasalita kasi masakit yan sa dibdib. Totoo po. So ayan, bye bye muna guys. Thank you for watching. Tapos na po ako magligpit ng mga nilabhan ko. Nandun na sa mga lalagyan. Naka-arrange na po. So bukas bagong routine naman tayo. Bagong routine na ganun pa rin na routine. Bye bye ulit guys. Bye bye. Pasensya na po kayo. Parang bumubulong na lang po ako. Bye bye po. Sakit na po yung ko dito.